Tatalakayin natin ngayon ang tinatawag na propesiya tungkol sa huling papa. Ayon sa propesiyang ito, si Pope Francis daw, ang huling papa bago dumating ang wakas ng mundo. Ngunit may katotohanan ba rito? Sa panahon ngayon, nalaganap ang panlilinlang, mas higit na mahalaga ang pagiging nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Muling nabigyang pansin ang propesiyang ito dahil sa pagkamatay ni Pope Francis. Suriin natin ang pinagmulan, nilalaman, at kahulugan ng propesiyang ito, at ihambing ito, sa tiyak, at mapagkakatiwalaang salita ng Diyos. Mula nang pumanaw si Pope Francis, muling lumitaw ang tinatawag na propesiya, tungkol sa huling papa. Ngunit tandaan ninyo, na ito ay isang propesiyang wala sa Biblia. Ang katotohanang iyan pa lamang, ay dapat magsilbing babala, tungkol sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan ng propesiyang ito. Sino nga ba ang pinagmulan ng propesiyang ito? Ito ay si Saint Malachy. Ipinanganak siya sa Ireland, noong 1094 AD. Noong 1139, sa kanyang paglalakbay patungong Roma, sinasabing nakatanggap si Malachy ng isang pangitain, mula sa Diyos. Ayon sa ulat, ipinakita raw sa kanya ang mga pangalan, at katangian ng 112 susunod na mga papa, simula kay Celestine II, at nagtatapos sa isang misteryosong papa, na tinawag na Petrus Romanus, o Peter the Roman. Ayon sa pangitain, si Peter the Roman ang magiging huling papa, bago ang wakas ng mundo. Ang pahayag na ito ay naging sanhi, ng maraming haka-haka sa loob ng maraming siglo, lalo na tuwing may kaguluhan, sa loob ng simbahang Katoliko. Namatay si Malachy noong 1148, at ang kanyang sinasabing manuscript, ay itinago umano sa mga archives ng Vatican, sa loob ng maraming siglo. Isinapubliko lamang ito, noong 1590. Maraming iskolar, ang nagsasabing ang propesiyang ito, ay malamang na isang huwad na likha, noong panahon ng kaguluhang pampolitika, sa loob ng simbahan, na ang layunin ay impluwensyahan ang halalan, para sa susunod na papa. Ang listahan na iniuugnay kay Saint Malachy, ay binubuo ng maiikling pariralang Latin, na naglalarawan sa bawat papa. Ayon sa propesiya ni Malachy, ang huling papa, ay tatawaging Peter the Roman. Nagtatapos ang propesiya sa isang dramatikong pahayag na ganito. In the final persecution of the Holy Roman Church, there will sit Peter the Roman, who will pasture his sheep in many tribulations. When these things are finished, the city of 7 hills will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. The end. Dahil sa pahayag na ito, marami ang nagsimulang manghula, na ang katapusan ng mundo ay malapit na. Ngunit dapat natin itong tandaan. Wala kahit saan sa Biblia, ang nagsasaad ng isang huling papa, na tinatawag na Peter the Roman. Wala ring binanggit sa kasulatan, tungkol sa isang papa na siyang magdadala, ng araw ng paghuhukom. Nagbabala sa atin ang Biblia sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 at ganito ang sabi. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Seryoso ang Diyos pagdating sa kanyang salita. Kaya't tayong mga mananampalataya, ay tinatawagan na manatili sa katotohanan ng Biblia. Ito ang tanging mapagkakatiwalaang batayan ng propesiya, at pananampalataya. At kung may magbawas mula sa mga salitang nakasulat sa aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa banal na lungsod, na inilarawan sa aklat na ito. Sa halip na unawain ang mga huling araw ayon sa mga panaginip, at pananaw na labas sa Biblia, dapat tayong magtiwala sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, sa mga aklat ni Daniel, Revelation, Zacarias, Mateo Kabanata 24, at Unang Tesalonika.
Paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia, laban sa mga bulang propeta, na nagsasalita na parabang ang kanilang mga pahayag ay mula sa Diyos. Sinabi sa Jeremias Kapitulo 23 versikulo 32 ang ganito, "Ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito." Ngayon, ituon natin ang ating mga mata at puso sa tanging mapagkakatiwalaan natin, ang Biblia. Ang Biblia ay may 100% na katumpakan sa mga natupad na propesiya. Ito ay napatunayang totoo sa kasaysayan, tama sa aral, at buhay na buhay sa espiritu. Ang Biblia ay isang kakaiba at kamanghamanghang aklat. Isa itong aklat ng kasaysayan, ngunit naiiba ito sa lahat ng aklat ng kasaysayan, sapagkat nagsisimula ito sa simula ng ating universe, at nagtatapos sa katapusan nito. Ipinahayag ng Biblia, ang pagdating ng Mesiyas, si Hesukristo, sa kahangahangang detalye. Sa Isaias Kapitulo 7 versikulo 14, sinabi, na siya ay ipanganganak ng isang birhen. Sa Mikas Kapitulo 5 versikulo 2, binanggit na siya ay ipanganganak sa Bethlehem. Inilarawan sa Isaias Kapitulo 53, kung paano siya magdurusa at mamamatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang lumang tipan ay naglalaman ng mahigit 300 propesiya tungkol kay Hesukristo, mga propesiyang isinulat daang taon bago siya ipinanganak, ngunit natupad sa eksaktong paraan at sa perpektong detalye. Sa Awit Kapitulo 41 versikulo 9, hinulaan na siya ay pagtataksilan ng isang kaibigan. Sa Awit Kapitulo 22 versikulo 16, isinulat na ang kanyang mga kamay at paa ay tutuhugan. Sa Awit Kapitulo 22 versikulo 18, isinulat na ang kanyang kasuotan ay pag-aagawan ng mga kawal sa pamamagitan ng palabunutan. Sa Awit Kapitulo 69 versikulo 21, isinulat na siya ay bibigyan ng suka upang inumin. Sa Zacarias Kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 13, tumpak na hinulaan ang halagang ibabayad sa kanya, 30 pirasong pilak, at pati na rin ang pagsasabing ang salaping iyon, ay itatapon sa bahay ng Panginoon, at gagamitin upang bumili ng bukid ng magpapalayok. Ang mga ito ay hindi basta malalabong pahayag o simbolismo. Ito ay tiyak, masukat, at detalyado. Ang katuparan ng mga ito, ay isang patunay ng sobrang likas na katumpakan ng salita ng Diyos. Hindi lamang tumpak na inihula ng Biblia, ang unang pagdating ni Kristo, kundi ipinahayag din nito ang pagsibol, at pagbagsak ng mga imperyo tulad ng mga imperyong Babilonyo, Persiano, Griego, at Romano. Lahat ng ito ay isinulat bilang mga propesiya sa aklat ni Daniel, bago pa man sila lumitaw sa kasaysayan. Ang Biblia ay hindi gaya ng mga malabong pahayag sa propesiya ni Malakay. Nagsasalita ito ng malinaw, tuloy-tuloy, at totoo. Wala nang ibang aklat sa mundo ang makagagawa ng ganoong mga pahayag, at manatiling matatag sa pagsubok ng panahon. Nagbabala si Jesus na ang panlilinlang ay magiging isa sa mga tanda ng mga huling araw. Handa na ba tayo? Si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Palagi siyang gumagamit ng panlilinlang, ngunit ngayon, mayroon siyang mga digital na kasangkapan, na kayang gayahin ang katotohanan sa isang nakakatakot na antas. Kaya't ang mga mananampalataya ay dapat matatag sa banal na kasulatan. Ang iyong Biblia ay hindi lang isang aklat. Ito ang iyong kumpa sa mundong naguguluhan. Ito ang iyong depensa, ang iyong angkla, at ang iyong sandata laban sa panlilinlang. Huwag magtiwala sa mundo, magtiwala sa salita ng Diyos. Hindi mo maaaring pagtiwalaan ang mga gobyerno. Nagbabago sila, nawawala sila, at sila'y pinapalakad ng mga agenda. Hindi mo rin maaaring pagtiwalaan ang mga korporasyon. Naglilingkod sila sa kita, hindi sa katotohanan. Hindi mo maaaring pagtiwalaan ang balita. Ito ay ini-filter ng mga pagkiling at mga agenda. Hindi mo rin maaaring pagtiwalaan ang mga institusyon.
Ang mga ito ay pinamumunuan ng mga tao na may kahinaan. Ngunit maaari mong pagtiwalaan ang Biblia. Sabi sa Awit Kapitulo 119 versikulo 160 ang ganito. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at ang bawat isa sa iyong mga matuwid na paghatol ay magtatagal magpakailanman. Iyan ang uri ng hindi nagbabago, walang katapusang, at mapagkakatiwalaang katotohanan na kailangan natin sa mga huling araw. Kapit tayo sa salita ng Diyos. Gawing araw-araw na tinapay ang Biblia. Huwag itong basahin lamang, kapag ikaw ay nasa krisis. Hayaan mong maghari ito sa iyong mga isipan, sa iyong mga desisyon, at sa iyong pananaw sa buhay. Hayaan itong maging salamin, kung paano mo titingnan ang mundo. Hayaan itong maging pamantayan sa bawat aral, bawat propesiya, at bawat espiritu. Manatili tayong malapit sa salita ng Diyos. Hayaan itong maging baluti mo. Hayaan itong maging depensa mo. Hayaan itong maging pag-asa mo. Sa darating na mga araw, ang linya sa pagitan ng totoo at peke ay magiging malabo, gaya ng hindi pa nangyari. Ang katotohanan ay magiging mahirap hanapin, ngunit ang salita ng Diyos ay laging tapat. Kaya't tanggihan ang mga huwad na propesiya. Tanggihan ang mga pananaw na gawa ng tao. Tanggihan ang sensasyonalismo, na naglalayo sa iyo kay Kristo. Hawakan mo ang iyong Biblia. Magtiwala ka rito, mabuhay ayon dito, at hayaan itong magturo sa iyo, pabalik sa bahay ng Diyos.